Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. And good morning sa iyo, Gaisel ng bonggang-bongga. Kamusta ka? Yes, good morning nga ito. Good morning Malat. Malat sa kakaupo. Parang yung mukha mo sobrang nalaglag sa espasol. Ganon. Grabe naman, ubo lang, tapos kailangan ko mag-freshen up, kaya ganyan yung nangyayari. Mukha kang pagod. Pasensya na kasi bigla ko siyang kakarating lang niya galing work tapos bigla ko siyang in-invite para mag-recorded kami ng bonggang-bongga. And then ayun, ganyan yung itsura niya kapag araw-araw na looks. Ganon. Hindi katulad ko na fresh overload lagi. Sa kanya, nabibilas sa yung beauty niya. Oo, maganda si Kaisel pero may momento talaga na nabibilas siya ng bonggang-bongga. Grabe naman, hindi naman bilasan. Nagkataon lang may ubo, tapos may ulan. Na-stress ako pag uwi ko. Sabi ko, Kasi ikaw kasi malandi ka kasi kung saan ka kasi nagpupunte. Kapag free time niya kasi ang ginagawa niya, rampa doon, rampa dito, instead na magpahinga. So, tapos magda-live siya ng bonggang-bongga. So, ayun, ganyan. Kaya si Gaisel, kung tayo magtaka ko, magkakasakit siya in the future. Hindi naman. Nagkataon lang pangit yung weather, kaya hindi ako naka-arriba. Parang feeling ko nga, anong oras ka umuwi kagabi, alauna, tapos pumasok ka sa trabaho ninyo, gumising ka ng maaga, tapos syempre yung trabaho mo, para ka nagbubunot-bunot doon ng damo. Kamusta naman? Syempre, kailangan mong gagawin yun. Syempre, kagabi, anong oras na tayo natapos ng pag-uusap, di ba? Natulog pa ako, madaling araw pa nagising, pumasok, di ba? Haggardness is overload talaga ang So resulta. ano yun, yung pag nag-aano ka, nagbubunot-bunot ka ng damo, nakapayong ka? Pag maulan, hindi ako bumubunot ng damo, pero pag maaraw, magpapayong ako. Pero hello, kamusta naman ang skincare? Siyempre gumamit ka ng sunblock. Ayun. Ay, meron naman po. Meron akong sunblock. Kakakaloka. Konti na lang nga eh. So, Ayan, sunblock. Ha? Sunblock talaga. Siyempre, laban lang. Yes, tama. Ng bonggang-bongga. Kasi sa initan yung trabaho. Ayoko ng trabaho mo. Ang sobrang lucky ko kasi hindi ako nagbubunot ng damo. Hindi naman ako namimili. Yun yung binigay ni Mayor. Yan ang gagawin ko. Pwede. Diyos ko, sabi mo, alam mo, ayoko nang bumuntot kay Mayor. Si Mayor naman, para naman, sige doon ka, magbunot ka ng damo at babayaran kita. Kakaloka. Tapos, mukha ka pang Mayor kay Mayor. Hindi naman, nakakaloka. Nakaano lang ako, nakapolo. Ito na to kanina, wala na akong bis-bis. Nangangamoy. Mukha kang pagawad. Grabe naman. Ito na to. Ayun, naloka naman ako sa mayor na yan. Ayoko magtrabaho kay mayor. Babait naman si mayor, binibigyan ka nga ng trabaho kung wala kang work. Ayun. Dati nagtatrabaho ako noon nung bata ako. Nagtatrabaho ako kay Vice Mayor Miranda, Lino Miranda ng Binyan, Laguna. Tapos ang trabaho ko sa kanya, kasi meron siyang business. So nagtitinda ako ng dyaryo. So yon, piso isang dyaryo. Yes. Piso pag Manila Bulletin, saka Philippine Star, saka Inquirer. So kwenta kapag balita, ano ba to? Pinoy, Filipino, Abante, yung mga ganon. Ayan, mga ganon, Toro. Yes. Ay, wala kang tik-tik at Toro? Oo. Hindi mo nagbabasa ng Bedma. May tik-tik, may ano. Tapos, Serex yung binabasa ko. Tapos yon. Tapos, pupunta ako doon sa palengke kasi may mga suki ako doon. So, yung mga suki ko doon, sa umaga, kukunin ko yung dyaryo ng 3 a.m. Tapos, pupunta na ako doon sa ng mga 4. Tapos, i-deliver ko yun sa kanila. Lalapag ko yun sa mga stall nila.
Tapos kukunin ko yung bayad nila sa hapon pagkatapos ko sa school, gano'n. Ay, Tapos taray. diretso na ako do'n kasi ang labas ko sa school 3 PM. Pagkatapos diretso na ako sa palengke 3:30. Pagkatapos collection. Tapos pagka-collection Bayad mo ko, na yun. pupunta na ako do'n kay mayor kay vice mayor. Tapos bibigay ko na yung nakolekta ko. So ibibigay niya na kung magkano yung nakabig ko do'n sa yung porsiyento ba na tinatawag. Yes. Oo, 'Yan. nakakaloka. Tapos taon ako Hindi na uso kinabukasan. oh, hindi na kasi uso ngayon yung ano, dyaryo. Sabi ni Mayor, magdamo ka diyan sa health center niyo. Di wala ko choice. Tapos pag Sabado din, pag Linggo, Sabado ng gabi may misa, 'di ba? Doon ako sa simbahan nagtitinda, Sunday ng ano. So Mas nakikita ko maraming ng mga kaklase customer. ko, ng mga sosyal-sosyalan. So wala akong pakialam. Ang pag-aaral ko noon, parang to be honest, Gaisel, hindi ako naka-focus doon sa pag-aaral. Naka-focus ako doon sa mga paano ba ako kikita Kikitain. ng pera, paano ba oo, mga gano'n. Tapos pupunta ako school, uupo ako, mag-aaral naman ako, mataas naman yung grades. Pero hindi ako yung tipong yung sabihin mo yung laban na laban sa Yung ano. sunog kilay. Oo, 'pag chemistry nga namin sa sobrang tagal ng teacher nakaka-bored magturo, tulog na akong kasi gumigising ako ng Nakakaloka. 3:00 ng madaling araw. Oo, Oo, nakakatulog ako. Antok na antok ako. Ang chemistry pa naman namin yung after lunch. ay Tapos yung naku, alam nakakaloka. oo, tapos 1.5 hour. Alam mo yung gano'n-gano'n ka na, yung talagang antok ka na, gano'n. So, yun. Kakaloka talaga yung mga pinagdadaanan natin. Pero alam mo sa Geisel, ang nakita ko lang sa sarili ko, sobrang sipag ko talaga magtrabaho. Kapag may gusto talaga akong gawin, gagawin ko siya ng bonggang-bongga. Tapos pagsisikapan ko yun. So yun, Yeah. maayos ako sa trabaho. Kailangan ang bonggang-bongga din. Hindi ako katulad mo Para na may mga extracurriculum, may mga gala-gala pa. Yung ako talaga, kasama number ko one naman yung rule. mga kapatid ko, mamasa. Mabuti naman sana kung mga barkada. Eh, Kapatid kahit ko, na yung mga pinsan. kapatid mo, sana sinabi nila, "Magpahinga ka naman." Ako kasi number one rules ko talaga sa buhay ko, wag akong gagawa ng mga eksena na may pasok kinabukasan. So, bawal akong mamasyal kung bukas may pasok, bawal akong uminom, bawal akong Ay, hindi makipaghalub naman alam mo uminom. yun, kasi ang priority ko kasi matapos lahat yung gagawin ko ng maaga and then matutulog ako ng maaga, gano'n. Para bukas Wala namang pagpunta ko sa inuman. trabaho, yung energy ko makuha naman nila ng Bonggang-bongga. bonggang-bongga. Kawawa naman yung mga taong pupuntahan ko sa trabaho ta's yung energy ko ang lambot-lambot ko na parang wala akong masakit ulo ko, mainit yung ulo mo sa kanila. Gusto ko naman 'pag nakita naman nila ako, yung parang kang Miss Universe na parang, "Hello Ay, everyone," yung mga gano'n. Ta's ang ganda-ganda mo, fresh overload ka, maganda naman yung gano'n. energy ko 'pag pumapasok, mamasa mo. Eh, Puyat mukha kang lang, may pero kasama yun, eh. grabe naman, puyat lang naman kasi nga kagabi anong Ayun petsa na nga. tayo natapos nag-usap. 'Pag puyat ka kasi ano, isa pa rin yan sa mga parang nakakawala ng energy, gano'n. Ang tawag diyan gay self-discipline, gano'n. Minsan na lang kasi ang mamasyal kasamang kapamilya. Minsan, Diyos ko parang lagi-lagi ko 'pag yung wala akong gagawin, go to the house, naka-poke short ka pa. Ay! Uy, grabe! Saan? Charot lang, ikaw naman, naka-hanging blouse pa sa Aray ko, guys. hindi ko kinaya Labas na yung ako, short. t-shirt, gano'n. Hindi ko kaya yon. Ano, Para ano kasi yun? matutina tumawa 'no? Oo. Siyempre masaya lang ako, okray ka. Pero hindi naman ako nagpo-poke short niya, puryagaba. Hindi, never in my dreams. Try mo nga. Tapos Aray ko. nakasuot ka ng yung stocking na kulay puti. Ang tsak. Ang gawin natin, kulay itim para mas bongga, gano'n. Tapos naka-boots ka, yung mataas Nakakaloka. yung shoes, gano'n. Nakakaloka. Hindi ko Ayun, kakayanin pinapatawag yan. kita Geisel kasi alam kong pagod ka. So yun, so si Geisel isa yun sa mga parang love na love ko at hinahangaan ko talaga na, alam mo yun, masipag naman si Geisel. Pero ang trabaho niya kasi para sa akin, magkaiba kaming dalawa eh. Siya, masipag Pang-construction. siya, oo, para siyang construction worker. Ako naman, para akong tindera sa palengke, ganon. Nakakaloka. Oo nga 'no, naisip ko nga yun.
bilad ako ng bilad sa araw. Pero okay lang, masaya naman ako eh. Wala kasing toxic doon sa trabaho ko, Mama Sam. Kung magpahinga ako, okay lang. Magpahinga din sila, okay lang din. Walang toxic, kaya masaya sa trabaho ko. Pwede akong umuwi pag sabing, ay magla-live ako mamaya 2:00, pwede akong umuwi niyan. Tapos babalik ako pag kailangan mag-out. Okay. Ganun sila Bongga. kabait. Di ba? Oo. Pero Hindi mainit. ganun ka, hindi sa ganun sila kabait, ganun ka kaabusado, ganon. Grabe naman. Siyempre, mas Sila din naman aabutin naman. natin yung chika natin ngayon na mas Yes. nakakaloka. So Oo. nung isang araw, hindi pala kahapon, nung isang araw, may pumutok na balita. Yung tungkol doon nga sa na-link na video na talaga namang pinagpiestahan ng buong mundo. At ito Mundo. na, yung sinasabi nila na pwede ka mag-compete pero hindi sila pwedeng manalo. Anong thought mo doon, Jason? Gusto kong makuha. Wait. Sa isang korporasyon, sa isang negosyo, ganun naman talaga, pwede ka mag-compete for inclusivity, for social kinembular, para we belong. Pero hindi ka naman talaga mananalo. Kaya wala akong pakialam nga. Sabi ko, may mga transgender man yan, may mga nanay man dyan, may mga senior citizen man dyan. Wala nga akong pakialam, di ba? Kasi alam kong hindi naman sila ipapanalo. Pero yung nakakaloka, yung i-broadcast si Kunan, na yung nagsasalita mismo, they can compete but they cannot win. Oh, nakakaloka yon. O di ba? Sabotahe. At saka gumawa tayo ng policy, yung mga ganon. Oo, sabotahe ng bonggang-bongga kay Kunan. Siguro may mga alagad pa si Paulo Sugar doon na hindi pa. Yun talaga yung nasa isip ko, Mama Sam. May mga alagad pa si Paulo Sugar doon. Halimbawa, mga janitor, hoy, bantayin mo yung babaeng yan, videohan mo. Mga ganong level. O, Pwede diba? din stormy, ganon. Yes, brainy kaya yung mga nag-resign. O, ayan, ayan lumabas. Pero for sure, hindi yung intention ni Kunan. Pero sa totoong buhay, gano'n naman talaga, sige, ipasok natin yung transgender, ipasok natin yung mga married one, ipasok ang senior citizen. Pero sa totoong buhay, hindi naman talaga sila mananalo. Kalokohan mo yun. Miss Universe yun eh. Bakit mo ipapanalo yung gurang? O, di ba? At may asawa pa, at may apo na. So, ganun lang yun. Hindi ko naman ina-underestimate yung capability ng mga senior citizens natin, trans or married woman. Pero, usapang Miss Universe kasi yun. Ang dami kasi mga woman empowerment, nagra-rally pa sila. Ilang beses na ng Miss Universe na puro rally sa labas ng stadium, rally. Kaya sige, pasok kayong lahat. Welcome. Pero sorry, hindi kayo mananalo. Dapat sa loob lang yun ng session hall o kaya nasa loob lang yun ng caucus group or whatsoever, sa meeting lang yun. Hindi dapat lumalabas yun. Dahil may mga itiniwalag na doon sa grupo, sila Kunan, sila Apollo Sugar at saka si Emmy Rich, malamang may sugo pa yung natira. Janitor, mga servidora, mga naglalagay, tapos open video, di ba? Ay nako, ganun lang yon para sirain at sabotahin si Kunan. Pero sa lahat ng at saka anong kinakagalit ninyo kay Kunan, sa lahat ng korporasyon at sa lahat ng mga business, ganun po talaga ang kalakaran. Papasukin natin yung majonda na yan, pero hindi siya makakapunta doon sa supervisor, hanggang dyan lang siya. Mga ganun, kahit dito sa Pilipinas. Kaya huwag kayong feeling sa mga feeling galit-galit kay Kunan, it's natural kasi businesswoman siya. Ayun lang. Ako nung tinanong ko nga kay Nuyon, kasi parang nagdidiskusyon nga kami, ito naman si Kunan, nakakaloka naman, ganun-ganun, para naman niloloko naman yung mga tao. Sabi niya, ano ka ba? Dapat intindihin mo, inallowed niya nga. So, ibig sabihin, pwede silang sumali, pero hindi sila priority na manalo. Okay, Yes. sabihin mo, sige, bibigyan sila ng chance na manalo. Pero, paano? Paano nga? O, diba? Yun. So, parang inopen lang niya yung door. Sige, pwede kayo sumali. Pero hindi sila yung hinahanap na Miss Universe. Yeah. Kasi nga, Totoo. doon ngayon, ang sabi ng mga tao, bakit pa kailangan sumali? Kung hindi naman pala sila pananalunin. Ang dali lang yan, common sense. Kasi nga ang daming nagrarally, di ba? Ang daming woman empowerment. Kaya kailangan nilang ipasok yan para hindi sila batikusin ng mga kung ano-anong mga non-government unit, eksena, or anong mang grupo-grupo na nagrarally, lalo na yung mga transgender. Ang hihilig nila magrally, mga LGBTQ,
Ang hihilig nilang mag-rally-rally dahil hindi sila ini-include doon sa gusto nilang puntahan. Gusto nilang maging babae, gusto nila sa Olympics, gusto nila sa ganito-ganito sa sports, pati sa pageant, gusto nila nagra-rally sila para mapansin sila or yung boses nila marinig. So, para sa Miss Universe, di pasok na lang kayo para wala kayong ingay, para hindi kami mapulaanan. Ganun lang naman yung purpose niya. Pero to the sense na sisihin niyo si Conan, bakit yun yung sinabi? Kasi sa totoong buhay lang naman, hindi naman talaga sila mananalo. Kaya sabi ko nga, dati pa, na wala akong pakialam kung magsisalihan kayo dyan o kung mga malapit ng matigok, 50-50 na yung buhay nyo. Ang sa alam ko kasi hindi naman sila mananalo. Nakakaloko. Anyway, ako naman parang a little bit unfair lang sa kanila. Pero kasi asipin din natin yung magandang publicity na makukuha nila sa Miss Universe kapag sumali sila. So, doon naman sa laban na laban, wala na akong magagawa. Pasensya na talaga. Kasi Meron parang dito, di ba? kawawa May naman siya. Oo. So ito, may tanong ako, katulad ni Miss Venezuela, na parang ang gusto ng Venezuela, maibalik sa kanila ang corona ng Miss Universe. And then ngayon, ang kinuha nilang kandidata nila ay married woman, a single mom. So, paano to? Wala na siyang chance ang manalo ng Miss Universe. May chance naman siya maging first runner-up. Ang usapan lang dito, hindi manalo. Wala naman sinabing hindi makapasok. May chance maging first runner-up. Gusto Yung niya kasi i-achieve niya yung first runner-up. Charot lang. Oh, ha? Oo, mama. Hindi title. Wag muna silang umasa. May Philippines pa silang kalaban, oh. Charot lang. Aray ko. Ayun. Nakakaawa sila, promise. Imagine mo mag-effort, maggagawa ng eksena, pero maliligwak naman pala sila. Dapat sa mga national director, Mama Sam, alam na nila yun. Alam nila yung sitwasyon. Hindi mo alam to ng national director. Yung mga national director, Mama Sam, hindi naman siguro sila naive sa mga businesses na mga ganyan. Siguro alam. Pero siguro talagang ipinapasok lang nila para umingay. Siyempre, di ba umingay si Miss Colombia? Umingay yung transgender, di ba? Para umingay lang, hindi naman siguro to win the title. Umingay si Miss Nepal kasi siya ang kauna-unahang majubis na nakasali sa Miss Universe. Oh, umingay siya ng bonggang-bongga. Ngayon, may statement na rin siya. Pinasa mo sa akin kanina. Di ba may pa-statement na siya? Di ba ang ingay? So, yun lang siguro yung purpose ng national director para sa susunod na lang ipadala. Parang may excite ulit yung tao, di ba? Pero hindi to win the title. Ako kasi naisip ko doon, it doesn't matter din naman eh. Eh, bakit ka magpapadala ng alam mong hindi naman pala mananalo? Kung kaya mong manalo, eh kung gusto mong manalo, magpadala ka ng kalibre na pasok doon sa alam mo talagang mapipili nila. So, yun lang. Yung mga national director na ang magdi-decide niyan kung sino nila yung ipapadala. Kasi kahit sabihin pa ni Kun na ganito, ganyan, eh sa ngayon wala tayong magagawa dito kasi desisyon nila yon. Ang sabi nga nung iba, bakit mo ba lagi sinasabi wala tayong magagawa? Bakit? Honor ba ako ng Miss Universe? Para sabihin ko, ikaw kung anong bets ka nga dyan, ako nauupo. Yung gano'n. So, wala akong magagawa dyan. Kundi nakakadismaya, totoo. Pero kasi at the end of the story, hindi naman ako yung aktivista na tao na parang sa tuwing may ano sila, kailangan kong tirahin ng tirahin. Kumbaga, nandoon na yun. May negative dito. Ang negative dito ay parang nakakadismaya doon sa mga kawawa naman kasi yung mga lumalaban dito na gustong mangarap na maging sa Miss Universe. Pero kung iisipin mo din, ano ba yung publicity na mabibigay sa kanila para mabago yung sitwasyon nila sa buhay. So may mga benefit din naman sila, katulad na lang halimbawa ni Miss Nepal na naging happy siya kasi parang mas marami siyang nakuha ngayon na project from Michael Cinco. So from Miss Universe yun. So doon pa lang parang panalong-panalo na siya. So doon naman sa ibang kandidata katulad ni Colombia, naiangat nila yung kanilang laban hanggang top 5 kung ikukumpara mo sa mga lumaban na hindi naman nakarating ng top 5. Pero syempre, ano ba yung goal ng mga kandidata is to get the title, yung winner talaga. But sabi ko nga, ako naniniwala pa rin naman ako, kung talagang magaling ang isang kandidata, walang magagawa ang organization kundi panalo.
pag the best Yes. talaga siya. Ako kasi Yes. bakit parang lagi kayong nawo-worry doon sa parte na, "Ay naku, dadayain tayo diyan. Ay naku, Ewan magdadaya ko yung kanino. alam nyo guys, lagi niyong tandaan, kahit papaulit-ulit natin sabihin, "Naku, ito ang mananalo, ito ang mananalo." Pero kung magaling ang kandidata mo, wala kang dapat ika-worry kasi alam mo kung ano ang merong kalibre ang kandidata mo. At Yes, kaya tama. niyang manalo kahit sabihin pa natin na ganito. At kung hindi maibigay sa kanya, maipapakita niya sa buong mundo kung gaano siya the best na kandidata. Yes, tama. Wag na kayong magsabi-sabi diyan na hindi kayo papanalo, hindi kayo mananalo, oh, 'di ba? Siyempre magpapadala tayo para manalo. Kung hindi man, at least man lang sumikat. Nakakaloka So kayo. eto na, punta naman tayo sa mga Miss Universe candidates natin. Siyempre may mga lumalaban tayo dito na overage, may lumalaban tayong single mom. So tingin mo, katulad niyan, tingin mo magpapanalo kaya ang Pilipinas na ayan, lalo na narinig na natin yung sitwasyon. So tingin mo magpapanalo ang Pilipinas or ano ang tsansa nila ngayon? Wala. Wala silang chance. Sira, narinig na nga ninyo sa bibig ni Kunan. Tapos ipapanalo mo pa. Sino ba yung siraulong national director yung ipapanalo yung mga ganyang bagay, narinig mo na nga hindi ka mananalo. Syempre yung goal ng national director, manalo. Manalo para bumongga, para mapansin, para next franchise fee, konti na lang yung babayaran mo. Yun yung goal. Pero kung nakita mo, narinig mo na nga sa bibig mo ng may-ari ng Miss Universe na hindi sila mananalo, bakit mo pa sa alang-alang, bakit mo pa isusugal? O, di ba? Kalokohan yun. So, yun, kaya good luck. Good luck sa kanilang dalawa. Charot lang. Hindi, 1, 2, 3. Ang dami palang overage na. Ang dami, oo, madami. Oo. Ang dami mo na. Ay, So good luck sa kanila. ito tatanungin Eto kita, na. ano ang tsansa ni ngayon ni Chris Stephanie Hanson at saka Hanson. ni Chris Christy McGuire. McGuire na malalakas dito sa competition? Also, Miss Pasig na married woman. Mhm. I think, dahil dun sa lumaganap at video na yun na nag-leak, yung chance nila ay, na lang, 10%. 10% na lang mananalo. Ang pinaka-chance nila ay maging runners up sila dito sa Miss Universe Philippines. Kasi obviously din naman, Si sino ba Victoria naman ang, Velasquez Vincel din, di ba? hindi, 25 pa lang siya, Mama Sam. 25 pa lang. Grabe, Kasi sabi niya parang nagbalik siya mukha lang because siyang of mature. hindi, parang narinig ko sa kanya, nagbalik siya because of no age limit. I think she's at 30 plus, gano'n. Check natin. Talaga ba? Hindi, check nga natin yan. Hindi ako sure pero ang pagkakalam ko kasi, nasa 20s pa lang siya. Ayun. Kasi doon, for sure may runners up diyan sila Miss Pasig, si Miss Tagig, si Christy Hanson ng Cebu. Mukhang hindi naman sila makukoronahan eh. Runners up possible kasi nga hindi pa pwede nang pumasok pero hindi manalo. Pero kasi Gatel, bakit sila nandito sa Miss Universe Philippines, 'di ba? Para manalo, para mabigyan ng tsansa na manalo sa Miss Universe Philippines at makakompete sa Miss Universe. Ngayon, ano na yung pinaglalaban nila dito? Kung I think pumasok ka dito sa Miss Universe Philippines. Syempre, first goal mo manalo ng Miss Universe Philippines. Second goal, syempre may mga diyan, may mga kanto-kanto diyan. Yung second goal mo is kuminang uli yung name mo, mapag-usapan, makakuha ka ng sponsor, modeling agency, pwedeng mo ka makuha. Third is, syempre, as a ano ba tawag dito? As a beauty pageant, malay mo, hindi ka pa artista, ma-recognize ka ng mga producer o makuha ka para maging artista. So ayun lang naman yung Mama Sam. Siyempre may mga option and option. Hindi porket na sumali ka lang mananalo ka na agad. nawala to siya. So yon, ako naman, syempre nalungkot ako sa part na to. Ang problema kasi dito is alam natin yung sitwasyon ngayon na parang, maliit yung chance. Wala nga, hindi nga maliit eh. O, hindi kayo mananalo. Oo. Mm. Pero ako kasi para sa akin,
sabi ko nga, kung magaling ang isang kandidata, makukuha niya yung titulo. And then, dapat ba sila mabothered sa sitwasyon ngayon dito sa Miss Universe? Diyan natin malalaman kung sino yung mga positive mindset. Positive mindset na no, I wanted to be a next Miss Universe Philippines. Inallowed ninyo ang and I'm here To compete. nanalo isang age, no age limit katulad ng halimbawa, Christy McCary, si Chris Stephanie Hanson. Kung sakaling sila ang mapili, so maliit na lang yung chance natin. Talagang wala tayong chance to get the crown. Yes. Pero may chance tayo na ipakita ang shine ng Pilipinas pagdating sa international stage. At may chance na pwedeng maging first runner-up sa Miss Universe. Yun na yun, yung pinaka-chance na first runner-up. Diba? So, why not? Diba? Be sports. And then, malay mo, hindi pala totoo yung mga sinasabi. Alam nyo kasi, di ba, si Kun An naman, parang lahat naman ng mga pinagsasabi niya, kadalasan hindi totoo. Kadalasan prank pala. It's a prank. Ganon. Hindi kasi, di ba, parang sabi niya, magbibenta siya ng water dito sa Thailand, sa Miss Universe tayo, wala namang ganon. Sabi niya, titira sa ang Miss Universe title holder, magbe-base na sa Thailand kasama ang Miss USA, ang Miss Teen USA, wala namang ganon. So lahat ng lumalabas sa bibig niya, hindi naman totoo. Yeah. Kaya, diba? Oo. Kaya ewan ko lang, pero siyempre, bakit mo isusugal yung mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan? Eh di doon ka na sa safe. Ano ang solusyon dito, Gaysel? Parang feeling ko may solusyon pa, pero para makalimutan ng lahat, parang wala eh. Siguro Mama Sam, I know na hindi na yun tatanggalin eh. Inilagay na nila, mas lalo silang nakakaloka pag tinanggalan nila, lalong mag-aalboruto yung mga mga transgender woman, mga women woman, kung ano yung pinaglalaban nila sa kanilang sarili. Mas lalong gugulo pag tinanggal nila yon. So, acceptance na kung halimbawa, married woman ka or transgender ka, pag alam mo na sa sarili mo na hindi ka mananalo, bakit ka pa sasali? Huwag ka nang sumali. Ganun lang yun. Acceptance na kung gusto mo talagang sumali at umeksena sa Miss Universe, ay di tanggapin mo hanggang first runner-up lang ang maaabot mo. Ayun yung solusyon ko. Repeat. Yun lang naman. Siguro this year, parang sige implement nila yan, yung mga no age limit, married woman, kasi hindi mo naman na pwedeng tanggalin. And then, pwede mo din i-announce na, sige, pwede silang manalo. Pero maliit yung chance, ganon. Yeah. Pwede yun. Tapos, for the next year na Miss Universe, sorry guys, babaguhin namin ang format, tatanggalin namin ang no age limit. Parang pili ko dapat tanggalin. Kasi nakakagulo. Nagbibigay sila ng hope, pero hindi naman pala makukuha yung hope na yon. Corona. So parang niloloko na rin din kasi nila yung mga tao na sumasali dito. Kawawa naman. Kahit sabihin pa natin na bibigyan sila ng publicity, pero I think ang better gawin ng mga tao para tumahimik to, I think siguro patanggal nila yung no age limit, patanggal nila yung married, patanggal nila ang transgender. Bumalik ang Miss Universe sa proper pageant ng Miss Universe. Kasi bakit naman ang Miss World. Miss World nananatiling pinapanood ng tao? Bakit naman ang supranational wala naman silang binago pero nandiyan pa rin, pinapanood pa rin, inaabangan? Bakit ang Miss Grand wala naman silang transgender, wala silang overage, ganon, pero inaabangan sila? Ang kailangan gawin ng Miss Universe, dagdagan nila yung challenge sa mga girl, baguhin nila yung format, and then pahirapan nila kung paano talaga ilabas nila yung galing ng kandidata. Ganon. Yeah. So gusto ko yung naging format na sinasabi nila transformational leader, and then mag-focus sila doon. Ayun yung the best na gawin nila.
Nakakalungkot isipin kasi para sa mga business nila ay kailangan i-include yung mga ganito para lang masabi na malawak yung nasasakupan ng Miss Universe Philippines. Pero kasi mas pangit din naman na parang nandiyan kayo pero hindi nyo naman pala ipapanalo. So ngayon, Yeah. kung gusto nyo nandiyan sila, you have to show us na kailangan nila i-show sa atin na kayang manalo ng ganitong kandidata. Magpanalo kayo ng transgender, magpanalo kayo ng married girl, magpanalo kayo ng divorced woman, magpanalo kayo ng mga pinagpapasok ninyo. Plus size Yeah. beauty. Tapos, tanong ninyo kung nakatulong sila dyan sa business ninyo. Yes. Tapos ganito Diba? Mama Sam, 'di ba lumabas na yung issue na 'yan. Eh, 'di may mga kasali. I-try nila ipanalo si Venezuela. Oh, at least sabog ang nagpalabas ng video, mapapahiya. Mm. Oh, ganun Pero lang. kasi parang wag naman kasi sana yung to the point na sinasabi nila na hindi kaya manalo. Kasi para sa akin, katulad nga may lumalaban sa Miss Universe Philippines na mga qualified sa mga pinagpapasok nila. Parang kawawa naman. Nag-e-effort, gagawa ng evening gown, magbabayad ng mahal, tapos ganito yung gagawin nila. So, nakakaloka, di ba, kung iisipin mo. So, yun. So, Yeah. ikaw, Gazel, sa tingin mo, ito na yung ikakabaksak ng Miss Universe Philippines, yung issue to. Yung Miss Universe issue na 'to, I think hindi naman. Say ano na kasi yung Miss Universe, eh. Siguro yung established na. Siguro yung kredibilidad ng Miss Universe, yun yung mawawala. Hindi naman totally mawawala, mababawasan or malalamatan. Yung kredibilidad, yung integridad ng Miss Universe. Pero yung Miss Universe mismo, kahit anong gawin natin, Miss Universe na yan, eh. Noon-noon pa yan, hanggang ngayon, gano'n pa rin. Kahit na maraming issue nga ngayon, 'di ba? Kahit maraming issue ngayon sa Miss Universe organization, tingnan mo naman nagbabardagulan pa rin sa Miss Universe Philippines kasi gusto pa rin nilang lumaban sa Miss Universe. Gano'n yung quality ng meron ng Miss Universe. Ikakabagsak, no, siguro mababawasan yung credibility, popularity, integrity, yun. Yun lang. But Miss Universe is Miss Universe. So, wala nang pag-asa yung manalo pa sa tingin mo yung mga overage na lumalaban dito? And then, wala na bang pag-asa ngayon manalo ang mga girls natin na lumalaban ngayon ng married woman? So, anong tingin mo? Dapat ba sila mag-back out na or dapat tuloy ang laban? Eh kung talagang matapang, ituloy ang laban for the ano naman nila yun, eh, for the sake naman. Siyempre hindi naman sure na mananalo sila. For the sake na once na makatungtong sila sa top 5 diyan, especially Christy McGarry or Tiffany Hanson kasi medyo sila yung front runner, eh malaking ano na yun, malaking boost na yun sa career nila. Sa totoo lang, wag tayong magplastikan, magpapaano lang kayo diyan, magpapapansin sa mga agency para makunin kayo uli. O ganun. Wag tayong hey, hey, ito talaga gusto ko, wag ako. O, sorry, mga ganon. So, at least ma-recall yung name nila, mapag-usapan sila, magbibigay yun uli sa kanila ng kinang. Okay lang, laban lang. Alam na, at saka i-mindset ninyo na talo na kayo talaga. Ang chance lang ninyo ay maging first runner-up. Eh, paano pag nag-last two standing? Siyempre, wala na tong excitement. Si Atisa Manalo at saka si Christy McCary. Ay, alam mo na kung sino yung winner, hindi mo na kailangang hulaan. Kasi Kasi wala alam na mo na dapat maging last two first, standing, ganon. alam mo na magiging first runner-up kasi nga ma-Jonders na yung isa, tapos bagets mo yung isa. so, sorry ha, pero sa totoo lang, wag kayong umatras, wag kayong mag-back out. Laban, mas masaya pag nandiyan kayo eh. Pero naka-mindset dapat kayo hanggang charity lang kayo at saka ano yung isa? Miss Universe Wala nang Philippines charity, wala nang tourism. ganon. Tatanggalin na Uh, yun. hanggang first runner-up na lang sila. At ang saya-saya, in-announce na last two standing na lang, tapos isa yung Majonda, tapos isa Bagets. Alam na ng Bagets na siya ang winner. Wala nang thrill. Kaya dapat ilaglag na agad sila sa top 10. Charot lang. Charot lang. Charot lang. So, sa mga nakikita mo ngayon dito sa nangyayari sa Miss Universe, sino ang nakikita mo ngayon na may pag-asa na manalo? Eh syempre may pag-asa manalo yung Atisa, yung Alexi, yung Bagets na si Tara Baguio. Valencia, at si
kainta. Ayun yung apat na medyo jug sila dyan. Christy McGarry, I'm so sorry. Charot lang. Ayusin mo kasi yung pasarela mo para maging first runner-up ka. Charot lang. Nakakaloka. Hindi ko kinaya. Ulo ko, sakit yung ulo ko sa'yo. Nakakaloka ka. Totoo naman. Mali mo naman Ayun. si Christy McGarry ang ipanalo dito. Ha? Ay di i-bash ni Jonas Gapo at si Madam Shamsi. Hindi lang Pero ako. tingin mo, naloka ngayon sila Madam Shams at saka si Jonas. Siyempre, Mama Sam. Siyempre, kung napanood nila yung video, naloka talaga sila. Alam nila naman na hindi ipapanalo yun eh. Pero naloka sila, ba't may ganun? Siyempre, mababawasan yung... Sira yung Sira yung diskarte. Sira yung diskarte nila. Mababawasan yung mga sasali next year. Kasi nga, di ba, mawawalan ng tiwala doon sa organization. So gano'n, nakakaloka naman talaga. Pero wala tayong magagawa, nandun na eh. Kalaban kasi ni Kun An yung janitor. Nakakaloka. Ayun. Naloka ako kay Kun An. Kawawa naman si Kun An. Oo. Para tuloy si Kun An yung kawawa ngayon. No? Hindi, yung mga tao, si Kun An yung tinitira. Kawawa naman yung isa. Hindi niya alam na pakana pala ng kalaban ni Kun An yung mga ganyang bagay. Nakakaloka, hindi ko kinaya, promise. Ikaw tingin mo, buti na lang nalaman natin o buti na lang dapat hindi natin to alam? Yung mga tao, ako Mama Sam, alam kong gano'n naman talaga patakaran na hindi mananalo. Alam ko sa utak ko, sa puso ko, at sa buong kaluluwa ko na hindi talaga sila mananalo. Ang nakakaloka yung mga fans na mga hindi open-minded, hindi bukas at hindi alam ang mga bagay-bagay sa nangyayari sa mga negosyo, sa mga pageant. Sila ang nag-aalboruto eh. Sila yung sumasabog. Ganon, kasi ganyan. O diba, sisi agad sila kay Kun An, hindi nila alam. Sira ulo ba si Kun An? Bakit ilalabas yung video na yung makakasira sa kanya? Hindi sila nag-iisip. Di talaga sila nag-iisip. Di ba puro Kun An, hayop ka Kun An. Mga ganun-ganun sila, kung ano-ano pa doon. Di ba? Nag-iisip ba kayo? Sira ulo ba yung taong may-ari ka ng isang malaking organisasyon, ilalabas mo yung ganung video para siraan yung sarili mo. Walang ganun, be. Kaya kayo, huwag kayo mag-isip na si Kun An ang may pakana dyan. Ang may pakana dyan, si Paulie Sugar at saka si Amy Emirates. At saka yung mga janitor doon. O, malay mo, baka, ito iniisip ko, Mama Sam, baka si Raul. Nakakalo. O baka malay mo si Madam, yung Pilipina Vice President. Grabe ka naman, sinama mo pa yun. Charot lang, malay mo nga lang naman, di ba? Ako bahala kayo dyan. Ako basta ang alam ko, hindi si Kun An. Masasabi ko lang, biktima din dito si Kun An sa sarili niyang Oo. Tapos ayun, ako to be honest, hindi naman ako nagulat na, uy, grabe naman ang mission. Hindi, to be honest talaga, hindi ako nagulat. Kaya sabi hindi ko, ako nasupreta. Nagulat lang ako doon sa, may lumabas yung video na ganito, just good luck. From the beginning naman guys, common sense naman, paano mo pananalunin ang plus size beauty? Miss Universe to, di ba? Tapos ang gusto at saka mo paano mo papanalunin yung may nanay? Ibig mag-alaga na lang siya ng anak doon. So yun lang, ganun kasimple lang yun na parang dapat mo rin maintindihan. Kasi parang from the beginning pa lang, sabi ko, totoo ba? Wala sa vocabulary ko na mananalo ang transgender. Yeah. For inclusion lang talaga siya. Parang siguro, bago sila makarating doon, sobrang tagal muna. May tsansa pero sobrang liit. Ayun yung iniisip ko. May tsansa pero sobrang liit. Parang not now. Parang maghihintay ka muna ng siguro mga 10 years pa from now. Ganon. Tapos pangalawa, hindi ko rin nakikita na pananalunin nila ang plus size beauty. Makakapasok sa semifinals. Totoo. Papasok sa semifinals, makikipaglaro sa competition. Yes, nakikita ko yon. And then, hindi ko rin nakikita na mananalo dito yung married woman. Kasi isipin mo na lang, may anak siya, yung pamilya niya. So para sa akin, binigyan lang sila talaga ng chance na maka-join. And then, para
parang experience. Sabi nga ni sino ba 'to? Ni Miss Nepal, experience at then kung gaano siya kasaya. Kahit alam niya na hindi naman talaga siya mananalo, maliit yung tsansa. But Miss Universe is Miss Universe. Kung titignan mo, syempre naghahanap sila ng di-kalibre, naghahanap sila ng talagang empowered woman, and then ayun ang Miss Universe. At hindi lumilihis ang organization ng Miss Universe sa istorya na meron sila. So empowered, Yeah. ibig sabihin, is open to everybody. But yung winning ng pagiging Miss Universe talaga medyo malaking usapan to. From the beginning, kahit ako na-notice manalo. Yeah, di talaga. Kaya hindi ako apektado sa mga changes. Dinerekta kasi talaga siguro nila na hindi sila mananalo. So, pwede sila sumali pero hindi sila mananalo. So, dinirekta eh. Kumbaga parang yung mga tao parang, bakit pa sila? Pero dapat you have to open-minded din sa bawat sitwasyon kasi from the beginning naman, open naman sila na this is a business. Yeah. Yeah. Tama. So medyo nakakaloka tong usapin na to. Kung ako tatanungin mo, mas gusto ko na sana ibenta na lang nila yung Miss Universe pagkatapos nasikunan yung may-ari, tapos ibalik nila sa dating format, ang galing yung mga ganito, or kaya pwedeng gumawa sila ng bagong pageant na tungkol dito sa mga Miss Exclusivity, ganon. Yeah, inclusivity. Miss Inclusivity o kaya Miss Diversity. Diversity, oo. Ganito na lang, Mama Sam. Nandiyan pa rin yung Miss Universe, i-award na lang ang Miss Inclusivity at saka Miss Diversity. Hindi, ako talaga to be honest, dapat tanggalin sila doon. Tapos gumawa sila ng bagong pageant na ipapakilala under organization ng Miss Universe. Bakit naman ang Infire, merong Miss Universe, may The Miss Philippines, merong pang Miss Cosmo, di ba? Under Infire. So dapat ganun din. Kumbaga parang kung gusto din, ito gagawin TV series, episode 13th episode ang Miss Universe. Gusto nila ganun ang mangyari. Anong gusto chika mo doon? Last na. Parang Big Brother, no? Nakakaloka. At least makikita natin kung sino yung nag-iinaso. Pero nakakaloka kasi. Pero kasi may maganda at may negative. Maganda. Yung maganda, mas makikilatis natin ang mga girls. Kung 13 series, makikilatis natin yung mga girls, yung mga kilos, salita, sagawa, lahat. Makikilatis natin kung sino ba talagang deserving manalo dyan. Ang pangit dito, Mama Sam, ay yung na-open yung mga girls masyado sa mundo na hindi nila deserve yun. Dapat may private people tayo. Ako rin, kaya nga ayokong sumali sa Big Brother. You know what? Ayokong makikita nila may peklat ako sa puwet. Ganon lang yun. Pero kung ganon kasi may negative and positive. Pero for us na beauty pageant fans, syempre makikilatis natin yung girl ng bonggang-bongga. Lugi dito yung girl kasi makikilatis din ng tao kung gaano ka kasama. Mahuhusgahan ka pa ng tao. Ayun lang. Di ba? So, ako naman, siguro mas better gumawa sila ng ganito pero under sa mga candidates na gusto sumali sa pakulo nilang ganito. Pero ibang episode yun, ibang drama yun. Ganon. And then ako gusto ko din siguro yung halimbawa gawin nila, siguro kung sasali nila to before the coronation night, before the preliminary competition, yung transformation na tinatawag na kung paano sila mag-makeup, makeup challenge, pasarela challenge, yung mga training na ginagawa nila. So, ayun, parang pwede yun. But not to the point na ipapakita nila yung ugali, yung pagiging mint ng girl. So yun. Yung kasi makakasira yun sa pagkatao. Bibigyan sila ng challenge, fashion show, or pwede din yung tawag dito, ito panalo dito. Siguro yung match challenge, yung dalawa sila magpapasarela. Versus. Diba? Versus. Pagalingan na mag-makeup. Para pagalingan na magsuot ng magagandang damit. So yun, pwede yung mga ganon. But sabi ko nga, magtiwala tayo doon sa plano nila. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung tumatakbo doon sa utak nila. Maraming maaaring sinabi nila na
eto, gusto kasi namin sumali sila pero hindi sila mananalo. Hindi naman natin eksakto alam kung ano yung ibig sabihin nila doon sa gusto nilang sabihin. Hindi True. rin natin alam na hindi naman porke sinabi, 13th episode. Tapos parang ang reaction natin diyan, ha? Big Ang Brother dami. na. So hindi naman natin alam kung ano yung eksaktong plano nila. So siguro yung mga ganon pwede yun. But nakakaloka lang, sa totoo lang. Naluloka ako sa gusto nilang mangyari. Pero isa lang yung pagkakaintindi ko dito sa ngayon, Jaisel, yung gusto nilang umangat yung Miss Universe ng more. Yeah, at saka gusto nilang baguhin yung baguhin yung nakaraan ng Miss Universe. Yeah. Yun talaga yung purpose nila yun. Kasi bagong era, bagong honor, bago lahat. So tayo, nasa-stuck tayo kasi this is a Miss Universe at mahal natin yung Miss Universe. But nakakaloka kasi Yeah. kung isipin mo, ganito na yung nangyari sa Miss Universe. Ganyan na yung Miss Universe ngayon. So marami na wiwinda. But the end of the story, ang gusto lang ipakita dito ng Miss Universe, yung Miss Universe talaga na bago. So yun, ayun yung nakikita ko dyan. So yun. And So, hopefully, mag-succeed sila. exactly. So yun, so dapat maintindihan lang natin at kailangan lang siguro ng konting paliwanag at maging open-minded tayo sa mga Yes. pagbabagong nagaganap at sa mga naririnig natin. So siguro dapat intindihin muna natin bago tayo manghusga din ng bonggang-bongga. Kasi parang hindi naman natin alam talaga. Kasi yung ipinakitang video dito, to be honest, ang unang may isip mo doon, may nag-biltray. May traidor doon sa loob ng session hall nila. Traidor. Ayun yung unang Kawawa yung nakakaloka. sasabi. And then pangalawa, dapat explanation. Yeah. So dapat mag-explain sila para maunawaan ng tao. Kasi syempre yung mga tao, sa mga naririnig nila, ang dating sa kanila, tinatarantado tayo dito ha. So yun. So hindi mo may iwasan na maging ganyan yung reaction ng mga tao dito sa Miss Universe. But kailangan nila to i-explain na kung bakit ganito yung sinasabi nila. Yeah. So, Totoo. diba? So, yun. Kasi reaction ng tao, reaction yun eh. Kasi malaki yung tiwala ng mga tao sa Miss Universe. And then, may mga manok sila dito sa Miss Universe Philippines na parang sinabi na rin din na, wala palang pag-asang manalo si Christine Marqueri. Wala palang pag-asang manalo si Christy Stephanie Hanson. At saka si Miss Pasig na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe. So, kawawa din naman talaga yung mga girls na to kung iisipin mo. But ako, naniniwala ako na ang Miss Universe, alam nila kung ano yung dapat gawin and then sana bigyan tayo ng paliwanag. Yes, exactly. Ayun. Yon. So, yun guys. Okay, Jason, magpasalamat ka na at imbitahan mo na sila. Yes, thank you so much, Mama Sam. Maraming salamat sa lahat ng pagkakataon. Tapos, punta lagi kayo sa Facebook channel ni Mama Sam, Brusa Sam at saka Jing Ortega. Syempre, huwag niyo kalimutan yung YouTube namin. Lagi akong live, araw-araw, gabi-gabi. Gaisel Ortega, Cruella and Pageantry. Tapos may mga vlogs din ako, umaga or hapon, ayan. But, syempre, supportahan niyo ng bonggang-bongga yung channel ni Mama Sam na Mama Sam Vlog at Sam TV. Syempre, dito sa Sam Bruce's Crown ba ito, ayan. Maraming salamat, Mama Sam, and thank you so much sa lahat ng nanonood ngayon. Thank you so much din, Kaisel, sa oras mo. Alam kong pagod ka pero nagbigay ka pa rin ng oras. So maraming salamat. And then magpahinga ka at get well soon. So matulog ka kahit mga 15 minutes bago ka umarangkada ng bonggang-bongga. Totoo, Yeah. malaki na itutulong ng 15 minutes nap. So yon. Para ma-refresh ka lang and then yung resistensya mo mas parang okay. So yon. Bumalik. And then yun, so syempre, huwag niyong kalimutan, Mama Sam Vlog, Sam TV, and then of course, Sam Bruce's Crown, may channel, and then pasubscribe na lang din po si Jason Ortega sa kanyang YouTube channel, and then of course, sa aming Facebook, Bruce's Sam, at saka kay Gaisel. So guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal, and then ang pinag-uusapan namin dito ay pawang opinion lang po namin, wala kaming ibang intention.
kundi Yes. maliwanagan tayo lahat ng bonggang-bongga. At kung meron man parang feeling ninyo, nasasagasaan namin yung mga kandidata ninyo or what, feeling lang po ninyo yon. Pero syempre, umasa kayo na ang suporta namin ay nandirito lagi. So yon guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you Paalam. tomorrow. Thank you Thank you guys. po. Sugal?